Okay, magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. At ayan, alam ko may mga ah, gising na ngayon, no? At nagtitimpla ng kape. Meron dyan ay nagsisimula ng nagtrabaho at naghahanda para sa trabaho. At ito yung tamang panahon para buksan ninyo ang inyong mga cellphone. It's around 7 o'clock ng umaga. Buksan ninyo ang cellphone at makinig kayo dito sa updates ng Donmar TV. Yan ang kagandahan dito sa ating YouTube channel. Okay? So, magandang umaga sa lahat. At ang update po natin ngayon ay pag-usapan po natin itong napaamin, itong witness, no? Yan po ang analysis at ang reaksyon ni Attorney Panelo. Tama nga eh, napaamin itong witness kanina, no, sa impeachment trial ni VP Sara eh. Alam ko pagagalitan siya doon sa mga prosecutors, napaamin siya na walang illegal doon sa 11 days. Mamaya i-explain yan ni Attorney Salvador Panelo ha. At ito, ang sabi ni Attorney Magdamo, no, na binanatan na yung testigo kanina, itong si Wamil, no, na napakababaw raw at malayo sa realidad yung kanyang mga testimony, itong si witness nila na si Ramil, no. Kahit bali-baliktarin nila, hindi po ma-establish ng witness na meron pong kasalanan si BP Sara. Okay? At atin ring babanatan itong lola ninyo na si Kapunan. Na meron pong sinabi, no, alam ko desperado na itong si Attorney Kapunan eh. Desperado na. Hindi naging professional sa kanyang mga komentaryo sa media. Sobrang sablay. Yan po ang ating re-reactionan itong si Attorney Kapunan kasi po buong akala natin batikang lawyer ito pero ang dami niyang sablay. Ewan ko lang bakit itong si Attorney Falsis, no? Hindi naman yan attorney si Falsis kasi na-disbar eh. Alam niyo ba si Falsis? Hangang-haga siya doon kay Kapunan. Yan. Humahanga ka kay Kapunan kasi yan ang mga asta ninyo, mga itong si Falsis. Kahit makipagdebate pa yan si Falsis sa akin, hindi ako natatakot diyan. Sobrang sablay po mga argumento nitong aklaan na yan na si Falsis eh. Mantakin nyo, humanga siya kay Kapunan. Anong kahanga-hanga doon kay Kapunan? Sablay-sablay nga ang kanyang mga argumento eh. Okay? So yan po ang ating babanatan ngayon, itong si Kapunan, kasi may sinabi siya at hinamon niya itong si VP Sara at yan po ang ating susuplakin. Hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang na aawayin niya si VP Sara. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, paki-subscribe na po kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Lagi ko yung binabanggit. Libre lang yan. Walang bayad. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Yan, subscribe na. Okay, unahin muna natin itong kay Kapunan. Trending kasi ngayon, itong sinabi ni Kapunan. Ano ba ang sinabi ni Kapunan? Sinabi lang naman niya, parang desperado na siya dito kay BP Sara eh. Kasi alam niya, doon sa impeachment hearing, hindi siya uubra doon kasi sobrang galing ang mga defense team ni BP Sara. Sobrang mga magagaling kung saan hindi siya makaporma doon eh. Ang pagiging lola niya, ang pagiging batikan niya, hindi nakaporma. Lagi na lang siyang nagbibiro. Pinagtawanan nga siya ni Chis Escudero eh. Kasi dinadaan na lang niya sa biro kasi yung mga argumento nila sablay. Hindi nila mapaunawa sa mga senator judges o hindi nila ma-establish doon sa mga senator judges na may clear na nagpapatunay na may kasalanan po si BP Sara. Wala talaga. Okay? So, instead doon siya babanat sa korte,
Dito na lang siya bumabanat sa mga mainstream media. Alam naman natin yung mainstream media bias rin yan. Ginusto rin nila kung ano ang mga banat nito ni Kapunan. Okay? So, ang nangyari, eto, ano muna natin yung aircon. Sinabi niya doon sa mainstream media, may panawagan siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinabihan niya si VP Sara na humingi ka ng tawad sa taong bayan. Huwag ka nang tumakbo. Yan ang sabi ni Attorney Kapunan. Si Attorney Puhunan. Alam mo, Attorney Puhunan, no? Bakit naman hihingi ng tawad itong si VP Sara? Kayo nga ang dapat humingi ng tawad eh. Binaboy ng mga prosecutors itong si VP Sara. Nananahimik lang itong si VP Sara. Si VP Sara pa nga ang nag-expose sa pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Anong sinabi ni VP Sara? Dalawa lang ang nag-control ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at itong si Martin Romualdez. At napatunayan niya ni VP Sara na hindi po siya nagkamali sa kanyang sinabi. Talagang nabuking sila. Di ba? Si VP Sara talaga, bago nabitawan sa bibig ni VP Sara yung mga pinagsasabi niya, totoo talaga. Di ba? Mantakin nyo, mismo si Saldico, nagpalabas ng video, umamin siya na may kinalaman po si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. What the President wants, the President gets. So hindi po talaga nagkamali si VP Sara. Now ngayon, sasabihin ni Attorney Kapunan, you are not being professional sa iyong ginagawa. Sasabihin mo pa, humingi ka ng tawad sa taong bayan? Kayo ang humingi ng tawad. Mali na ba ang mag-expose ngayon ng mga katiwalian? Like sa nangyari kay Senator Marcoleta? Kinulong si Senator Marcoleta dahil siya lang naman ang pinaka mainit na senador doon sa flood control. Pati si Jinggoy dinamay. 'Di ba? Ngayon naman, kung sino yung susunod na maingay, si Cayetano, ayan, kinasuhan rin nila. Plano palang kakasuhan. Niluluto pa ni Rimulya siguro doon sa ombudsman. Tapos, dito pa sa kay Leviste at ni Loren Legarda, nakakatawa nga kung ano-anong mga ikinaso ni Leviste. Grabe, nakakatawa na nga hindi naman niniwala ang taong bayan. So, wala pong dapat ihingi ng tawad kay VP Sara. Ang kakapal ng mukha mo, Kapunan, para sabihin mo yan sa aming Vice President na humingi ka ng tawad? Ako, pasensya na po kayo if sasabihin nyo I'm too biased. Pero totoo, I'm so very biased. Kasi nakikita ko talaga sa sinseridad ni VP Sara na wala siyang kasalanan. Kaya ako po ay medyo galit at dapat kong ipagtanggol si VP Sara kapag ganyan ang gagawin ninyo. Yung tipong nagbibintang sila ni VP Sara na akala nila na may sapat na silang ebidensya. Bago ka magsabi niya no, humingi ka ng tawad, may ebidensya ba kayo? Wala naman kayong ebidensya Gawa-gawa lang naman yan 'Di ba? Yung mga Meriris Piatos ninyo, yung andilim na sinasabi nyo, alam naman po natin na confidential funds po ang pinag-uusapan rito. Hindi po pwede i-disclose ang mga pangalan na ito kasi itong mga taong to ay tumulong. Binayaran po ito ng gobyerno para magsabi patungkol sa kalaban ng estado na ito. Okay, it's the enemy of the state. Kailangan po natin ng
magbayad, no, through the confidential funds sa mga colleagues nila. Natatrahido rin sila na ito mabubuwag yung mga enemy of the state. Hindi nila maiintindihan eh. Ginawa nilang malis eh. Malisyosa itong lola nila eh. Okay? Tapos sasabihin mo, may humingi ka ng tawad sa taong bayan? No. Kahit si BP Sara sasabihin niyang hindi siya tatakbo, hindi papayag ang taong bayan yan. 2028, ang gusto ng taong bayan na maging presidente, si Vice President Sara Duterte will be the president sa 2028. Wala ka nang magagawa doon, Lorna Kapunan. Okay? Maliit lang kayo. Meron pong 32 million na nagmamahal kay BP Sara. And ako, I'm pretty sure mananalo siya sa 2028. Ipupusta ko pa yung buhay ko dyan. Basta hindi lang ma-impeach si BP Sara at hindi ididihado ng administrasyong ito kasi desperado. Delikado pa na si BP Sara kasi ang administrasyong ito buwang na eh. Okay? Buwang na talaga. So, ikaw Kapunan, shut up. Okay? Shut up ka. Magtrabaho ka, be professional sa impeachment. Huwag kang mag-comment ng ganyan. Tumahimik ka. Yang sa mga ganyan ninyo na pinagsasabi nyo, mas lalong dadaming mga magagalit sa inyo niyan. Kasi mahal na mahal ng taong bayan ninyo si BP Sara. Ito, punta naman tayo dito kay Attorney Panelo na kung saan ay sinabi ni Attorney Panelo na napaamin po ang witness nila ng prosecutors. Kahit umiiwas-iwas itong witness na ito, pero napaamin ni Attorney Powa. Ito po yung komento ni Attorney Panelo. Pakinggan natin kasi maganda po itong explanation ni Attorney Panelo. Yung testigo ngayon napaamin siya na yung kanya preliminary lang. Hindi pa pinalyon. Yan ang matagal na nating sinasabi. From the very start, sinasabi natin yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga Hindi pa final ha. Tandaan nyo ang sinabi. Ang findings ng COA ay hindi pa yan final. Offense preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya Kaya lang if you notice, evasive pa siya Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. Ito si Panelo, batikang lawyer ito ha. Legit ito ha. Tingnan mo si Panelo yung reaction na. Tinatawanan niya talaga. Kasi alam ni Panelo yung batas Alam niya na mali talaga itong ginawa ng witness na ito. Assess the yung body language ng witness, si Attorney Wamil, mukhang kabado siya be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong Evasive nga cautious, no? Parang yung Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan lang Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo sa abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya. Tsaka, nabanggitin ka din, Attorney Sal, na wala naman palang pinagbabawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Na bawas siyang gastusin ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about that, sir? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porkit yung cash advance mo within a particular period, pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, hindi pa illegal yun, irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular fund. Tsaka kondisyon din. Ang point ni Panelo is, kahit gagastusin pa ng 5 days yan,
Kasi ang argumento nila 11 days, 'di ba? Kahit igagasta pa yan ng 5 days. Kahit igagasta pa yan ng 3 days. Kahit igagasta pa ng 2 days. Ang tanong, nakasaad ba sa batas natin na illegal yan? O, basta ginamit ng tama, ginasta ng tama, wala silang lusot dyan. Na kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi mo, Hindi sir? po pwede yun eh. Gaya nga ng isang circular ng 1992 sila sabi, delikado yung mga hinihingian mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito eh. Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemy, the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman na ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Ayun yun eh. Sir, ipasasampi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasampi na daw po nila. Anong masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila, magpapalabas ng isang fake na piatos. Fake na nga yung talagang taong yon, eh gagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. Sir, Gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy ang panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal si VP Sara para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosekusyon. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sal? Paano naman Gusto nilang mag-appear in person kasi wala silang magagawa eh. Alam nilang talo na sila eh. Ang tanging paraan nila, siraan na lang nila in person. 'Di ba? Oh. Paano ba yan? Re-request kayo ng padadaluhin nyo in person? VP Sara is wise. 'Di ba? Alam niya na kapag pupunta dyan, si VP Sara, walang iba kundi gigisahin nila yan. Oh. Ano kayo? Anong tawag yan? Mamatay kayo sa inggit? Umiyak kayo. Huwag na lang yung mamatay kasi it's too harsh. Umiyak kayo sa inggit. Umiyak kayo sa galit. Oh. Hindi kayo pupuntahan dyan ni BP Sara. BP Sara has a plenty of work. patin mo yun? Eh ngayon lang nga, yung Article 4, hindi nila naprubahan. Yung Article 1, crumbling na naman, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement. Kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di prubahan mo. Hindi requirement. Ano po ang mensahe niyo sa taong bayan? Day 12 na po tayo ng impeachment at ito ba ay nakakatulong sa pagresolba sa problema ng taong bayan? Kagutuman, ekonomiya, krimen, korupsyon at illegal na droga? Hindi, nakakatulong sa paninira kay BP Sara. Hindi ito natutugunan yung mga pangunahing suliranin ng bayan, ang kawalan ng bahay, kawalan ng edukasyon, kawalan ng mga gamot, ospital, sa kalusugan, kawalan ng infrastructure. Marami yung problema ng bayan, pero they're concentrating on destroying Vice President Inday Sara. Doon lang sila nakapokus eh. Kaya nga bagsak ko ang rating nila. Pero si Inday Sara, umakyat na umakyat. Doon lang dapat, makikita mo na mali ang kanilang ginagawang pagtahak ng landas laban kay Inday Sara. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong assessment. Thank you, thank you. Yan po mga kababayan, si Attorney Sal Panelo sa assessment po niya sa Day 12 ng trial. Narito naman ang mga highlights sa pagdinig. Sinimula ng defense panel ang cross-examination sa prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil matapos ng magkaroon ng lunch break kanina sa nagpapatuloy ng mga pagdinig. Kinumpirma ni Attorney Wamil na ang confidential funds ng OVP para sa ika-4 ng quarter ng 2022 ay nagmula nga sa tanggapan ng Pangulo o ng Office of the President. Pag pinakumpirma rin ni Attorney Michael Poa ng defense panel kay Attorney Wamil kung totoo bang si VP Sara lamang ang naging vice-presidente na nabigyan ng confidential funds. Ayon kay Wamil, ito ang kanyang naging obserbasyon mula na may talaga siya sa COA 2014 hanggang 2024.
Narito ang bahagi ng direct examination o cross-examination ni Attorney Poa. Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Yan, tapos na yan eh. Nakita na natin yan sa previous vlog ko, di ba? Na pinatunayan po ni Attorney Poa na hindi lang si Vice President Inday Sara Duterte ang nagkaroon ng confidential funds. Meron rin yung ibang mga nagdaang Vice President. Kasi itong mga prosecutors na ito, ipinalabas nila na masama si BP Sara kasi siya lang ang nagkaroon ng confidential funds. Na-shock itong mga prosecutors, sina Kapunan, at lahat ng mga senator judge kanina doon sa Senado, sa impeachment court, kasi napatunayan po ni Attorney Poa na ang confidential funds ng nagdaang mga vice presidents, hindi lang si BP Sara ang nagkaroon ng confidential funds. Okay? Kaya nga sabi ko, hangang-hanga ako doon sa research nitong si Attorney Poa at sa kanyang argumento. Sunog na sunog yung witness at malaking bagay yun, no? Na malaman ng mga senator judges na ito mga prosecutors na ito, sina De Lima, sina Luistro, ang dami nilang mga ipinalabas na propaganda na mali-mali na napatunayan ni Attorney Poa, no, na itong mga prosecutors na ito ay ang mga ang nalalaman lang nito mga taong ito ay paninira lang ni BP Sara at nasa pool ni Attorney Poa kahapon na sinungaling yung mga prosecutors na yan. Okay? Heto. Pakinggan naman natin itong si Attorney Magdamo, no? Binanatan niya itong style nitong witness na ito kasi napakababaw lang itong witness na ito. Malayo po sa realidad ang mga pinagsasabi. Ito po, panoorin po natin ito. Maganda po ito. Bawal yun. Dahil hindi siya nakasulat sa joint circular na itong sinasabi niya. So, just because wala siya sa joint circular, bawal na kaagad. So, nagulat ako. Yung gamot, medyo ako doon na nagulat ako. Kasi during my time, nung nasa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process pa ako, gamot ang ginagamit na confidence building measure para maakit yung rebel returnees na bumalik sa pamahalan. So, naalala ko nun siguro as a short anecdotal observation lang. Nung araw kasi, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process, katabi niya sa same building siya sa yung dating PhilHealth kung tawagin noon ay Medicare. Ngayon PhilHealth ang tawag sa kanya ngayon. So yung consultants na pagbibigay ng medical assistance noon ay galing sa Medicare na PhilHealth ngayon. Ang ginagawa, yung mga rebel returnees, takot sila pumunta sa hospital dahil maa-aresto sila. So ang ginagawa, yung medical team, umaakyat sa bundok yan, sa mga safe houses, pumupunta sa community ng mga rebel returnees para magbigay ng medical assistance, magbigay ng gamot, magbigay ng mga other health services. Kaya talagang hindi surprising na sa anti-insurgency, sa pag-akit ng rebel returnees, nagbibigay talaga ng mga medical assistance. So itong witness na sinasabi niya bawal dahil wala daw doon sa joint circular. Medyo medyo napakababaw o napakamalayo sa realidad. Correct. Yan po magaling yung argumento niya doon Opo, ano po ang masasabi niyo po dito po sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial? Ano po yung napulot po ninyo sa magkabilang panig po dito sa pagpresenta o
o sa ipresentang witness po mula COA? Nagulat ako sa isang sinabi ng witness ng COA na si Roderick Wamil. Wamil. Nung sinabi niya parang irregular daw yung gamot na dahil daw hindi daw siya nakasulat sa 2015 Joint Circular of the Commission on Audit. Therefore, irregular. And nakakagulat ho yun. No? Ayaw kong gamitin yung word na stupid, no? Pero parang gano'n na nga. No? Kasi halimbawa, sa joint circular na yon, meron bang nakasulat na ballpen doon o paper o office supplies? Ibig sabihin, pag gumamit ka ng ballpen, bawal yon. Dahil hindi siya nakasulat sa joint circular Correct. na itong Maganda yung sinasabi argumento niya. So, just because wala siya sa joint circular, bawal na kaagad. So, nagulat ako. Yung gamot, medyo ako doon na nagulat ako. Kasi during my time, nung nasa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process pa ako, gamot ang ginagamit na na confidence building measure para maakit yung rebel returnees na Correct. bumalik sa pamahalan. So, naalala ko nun siguro as a short anecdotal observation lang. Nung araw kasi, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process, katabi niya sa same building siya sa yung dating PhilHealth kung tawagin noon ay Medicare. Ngayon PhilHealth ang tawag sa kanya ngayon. So yung consultants na pagbibigay ng medical assistance noon ay galing sa Medicare na PhilHealth ngayon. Ang ginagawa, yung mga rebel returnees, takot sila pumunta sa hospital dahil maa-arresto sila. So ang ginagawa, yung medical team, umaakyat sa bundok yan, sa mga safe houses, pumupunta sa community ng mga rebel returnees para magbigay ng medical assistance, magbigay ng gamot, magbigay ng mga other health services. Kaya talagang hindi surprising na sa anti-insurgency, sa pag-akit ng rebel returnees, nagbibigay talaga ng mga medical assistance. So itong witness na sinasabi niya bawal dahil wala daw doon sa joint circular. Medyo medyo napakababaw o napakamalayo sa realidad. Opo. Attorney, sa inyo pong pagkakaalam kung batas po yung pag-uusapan, na sumasaklaw po dito sa mga confidential at intelligence fund, meron po ba? May batas na nagsasabing, yung Republic Act, saka may nagsasabing bawal i-betray yung confidentiality. Batas yun. Yung joint circular ng Commission on Audit, rules siya, hindi siya Republic Act. Mas mababang uri ng batas siya. Batas din siya pero inferior siya sa Republic Act. May Opo. mga Republic Act na superior legislation yun na nagsasabing bawal i-betray yung confidentiality ng mga confidential information. Opo. Kasi ang So- susunod ko pong tanong kasi, alin ba ang mas mangingibabaw, yung mismong batas na ginawa ng mga mambabatas po natin o itong joint circular na ito, attorney, na talagang stick lang tayo dito sa kung ano yung mga nakasaad. Pero meron pa pala mga ibang mga batas na nakakasaklaw patungkol sa mga confidentiality. Mas mataas ang batas na Republic Act or yung legislation na ginawa ng mga mambabatas na halal ng tao, binoto ng tao. Mas mataas yun. In fact, criminal. It is crime to betray the confidentiality of confidential information. Meron pong provision sa penal code yun na kapag tinaksilan mo ang confidentiality, crime, that's a crime. Yung joint circular na yun is just rules, procedural rules na ini-implement ang batas. So kung may contradiction between the two, between a law and a rule, mas mataas ang law kaysa sa rule. Opo. May napansin So, po ba kayo sa attorney, sa witness kanina, like kagaya po sa hesitant ba siya sumagot ng diretsahan kasi alam niya na kung sasagutin niya maiipit lalo na yung nasa prosecution na binibuild nila na Ako sa totoo lang, yung observation ko sa witness na itong si Wamil ay parang ingat na ingat siya Para bang may pinagpraktisan with the prosecutors. Kita mo pa nga yung isang moment na sinita siya ni Kapunan, di ba? Huy, huwag ka munang sumagot. Di ba? Oh. talagang naratibo po laban sa pangalawang Pangulo. Naaawa ako sa witness kay Wamil dahil siyempre, Correct, alam nakakaawa. niya na at stake siya yung reputation niya na hindi niya pwedeng
ah, hanggang parang napipilitan lang siya eh. Napipilitan lang siya na mag-testify in that way. Pero maingat din siya to protect himself dahil in the future, delikado siya. No? Like kunyari, at least inamin nito, itong prosecutor ng state prosecutor na walang masama kung nagkaroon ka ng 11-day disbursement. That is normal, very normal. In fact, napakarami doon. 1-day disbursement costing over billions. Napakarami doon. No? So, at least inamin nito itong state prosecutor na to na walang masama mag-disburse ka within 11 days. More so, ang liit nun. Ang liit ng amount na yan. Opo, In fact, opo. kaya ng 1 day yun. Bago ko lang ipasa kay partner Almar, attorney, naitanong din sa kanya kung hanggang saan ba aabot yung kanyang report or mga napuna sa kanyang pag-audit, kung ito na ba ay conclusive na, ito na ba ang penal, ito na ba yung pinakasusundin na talaga. Medyo doon nagkaroon ng medyo nantala yung kanyang pagsasagot po, attorney. Definitely, hindi pa final yun. Kasi kung mabasahin nyo, that very same 2015 John Circular, yung final nun ay chairperson ng Commission on Audit, hindi sa level ng state prosecutor, ng state auditor. Dahil ano yan, yung confidential and intelligence fund, iba yan, intelligence fund, confidential fund. Yung pinaka-finale doon, yung chairman mismo, yung chairman or yung chairperson, ang may final say doon. Yun yung nakasulat sa joint circular na yun. Pero sa Constitution, yung commission, dapat, kung masusunod yung saligang batas, yung Constitution, yung commission mismo, yung Commission on Audit mismo, as a collective body. Opo, kasi ang parang may pahiwatig itong depensa na meron pa silang which is natapos na kasi ng maaga din yung termino nitong auditor na ito na naka-assign doon sa OVP tsaka sa DepEd kasi nailipat na nga. No, gusto sana niyang ipagpatuloy ng depensa, kaso iba na yung humahawak. Pag witness ka, dapat may personal knowledge ka. So may nakikita ba kayong hinahanda dito yung depensa na maaring pinigilan nila? Baka kasi maunsyami lang kasi pwedeng sabihin na walang kaalaman ang witness, attorney. Ako, na-predict ko na bukas ang sasabihin ang approach ng depensa bukas ay hearsay yung testimony ng witness dahil wala siyang personal knowledge. Umaasa lang siya sa mga pira-pirasong dokumento na pinasa sa kanya. In fact, na nga siya na yung sinabi niya na Vice President Sara is the only one with confidential funds. Yun talaga, na-debunk kaagad siya dahil lahat ng previous Vice Presidents, almost all government agencies have confidential funds. So, talaga maano siya, baka mapaya siya bukas pag na-cross-examine. Kung maka-cross-examine pa siya, no? Dahil wala siyang personal knowledge sa the more important part of the testimony. Doon lang siya may personal knowledge sa dokumentong nakarating sa lamesa niya. Other than that, wala na. Ayan, no, ang ganda-ganda po ng explanation ni Attorney Magdamo, no. So, ayan, klarong-klaro naman guys na itong witness nila na si Wamil ay talagang ano lang yun parang napilitan na sila. Kasi mahirap kasi na magbintang kayo ng isang government official, especially the second highest ranking official, no? Tapos mga Duterte pa, na sobrang honest yung mga Duterte. Mahihirapan talaga sila. Ako sa akin lang. Mahihirapan sila kasi po mahirap patunay. Kaya nga sabi ng defense team kayo ang mag-akusa. Patunayan nyo na may kasalanan si BP Sara. Kami as defense team, yung mga akusasyon ninyo, papatunayan rin namin na gawa-gawa lang yan. Hindi po pwede na si BP Sara po ang mag-prove sa kanyang sarili na malinis siya. Kayo mga prosecutors, i-prove ninyo na may ginagawang kasalanan si BP Sara. 'Di ba? Ano nangyari? 'Di ba? Nahihirapan silang patunayan
itong mga confidential funds ni BP Sara, nahihirapan sila ngayon. Oh, paano 'yan? Yung mga witness ninyo, 'di ba? Ang problema dito sa mga witness ninyo ay yes, nagbabanggit sila ng merong katotohanan, pero ang tanong, illegal ba? Like for example, yung dating witness nila, nakalimutan ko yung pangalan yung witness nila. Yes, oo nga, may winidraw na worth 100 million something blah blah blah. Ang tanong, may kasalanan ba? Oh, may illegal bang ginawa? Yan ang problema. Tapos sasabihin ninyo betrayal of public trust. Ang kakapal naman ng mukha ninyo na sabihin niyang betrayal of public trust. 'Di ba? Wala eh. It is very obvious na itong mga nag-aakusa kay VP Sara, you are very desperate. Yun lang na talaga eh. Wala nang ibang maiisip yung taong bayan kundi desperado talaga kayo na tanggalin si VP Sara o ma-impeach si VP Sara kasi takot kayo sa 2028. Yan, paulit-ulit ko na yung sinabi eh. Ang mga taong bayan nga, nauumay na. Oh, totoo, nauumay na dito sa impeachment eh. Parang walang gana ng makinig sa mga prosecutors. Alam mo ba kung anong magandang pakinggan? Itong defense team ni VP Sara. Very satisfying po itong defense team ni VP Sara kung paano po nila ginigisa itong mga testigo ng prosecutors. Oh, very satisfying. Kaya tama talaga yung sinabi ni VP Sara na it will be bloodbath talaga. Kasi si VP Sara po, confident siya na ang kanyang defense team mga magagaling. Magiging magaling po ang mga lawyers na ito, itong defense team ni VP Sara, kapag ang ipinagtanggol nila ay isang taong malinis. Kaya itong mga prosecutors na ito, itong mga lawyers ng prosecutors, sila po'y nahihirapan sa pagkampi dito sa mga kasinungalingan ng mga prosecutors kasi mahirap talagang ipagtanggol ang mga kasinungalingan. Yan ang katotohanan. That's the reality. Okay? So, bakit nyo pinipilit ang inyong sarili na alam ninyong kasinungalingan? Sablay kayo. Ano ngayon? Mali-mali yung mga sinasabi. Hindi consistent yung mga sinasabi. Di ba? Napapahiya yung mga witness ninyo. Sinabihan na nga, huy, huwag ka munang sumagot. Kawawa talaga. Alam ko ang defense team ni VP Sara, may nakahanda rin itong mga witnesses. Kung sakasakaling meron po silang parang reason para ilabas nila ang kanilang witness. Kasi po, nakadepende po ang galawan ng defense team kung ano yung ibabato ng prosecutors. Yan kasi ang yan kasi ang nila. Ang parang hinihintay lang ng defense team. Defense nga dinipensahan nila si VP Sara. Kung ano yung ibabato, didepensahan namin na mali yung mga binabato ninyong akusasyon. Yun po ang Okay? So, alam ko, dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV ay kayo po ay mga matatalino na mga audience, no? Gusto ko rin na ilabas ninyo ang inyong opinion, okay? Sa anong ang masasabi ninyo dito sa mga napakinggan ninyo, no? I want to hear your opinion. Isulat nyo sa comment section para mabasa po natin. In that way, mabasa rin yan ng mga tagapanood dito at makakuha tayo ng mga impormasyon at mga ideas, no? At magtulungan tayo na ano yung hindi ko nabanggit na mga ideas ay nabanggit ng ating mga audience. Okay? Tsaka paki-like na lang at paki-share itong video na ito sa mga nanonood. At sa mga hindi pa nakasubscribe at nagugustuhan ninyo itong ating talakayan, subscribe na po kayo para updated lagi kayo sa ating breaking news. Okay? So, ayan. Maraming salamat at ipag-pray na lang natin always ang ating Vice President kasi siya na lang po ang tanging solusyon dito sa
malakihang problema ng bansa natin. Okay? So, hope all is well ni VP Sara, no? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.